Guys, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so tignan natin guys, kanina ba tong love reading na masasagap natin ngayon? Okay. Kanina ba tong love reading? Okay, so guys, parang na-stress yung person mo ngayon. Nakikita ko sa kanya na mukhang iniisip-isip kanya rito. Sa malayo, LDR ba kayo? Or di lang kayo magkasama? So, nandun yung frustration niya na gusto kanyang makasama. Ayan. Or isa ka sa mga kino-consider niya ngayon. No? Mayroon siyang gustong gawin Pero iniisip ka kasi niya, pwede kasing maapektuhan ka dun sa mga desisyon na gagawin niya ngayon dito. Okay? Iniisip niya pa rin yung kapakanan mo. Ganun yung nakikita ko dyan So, meron siya malaking desisyon na kailangan niyang gawin. Kaya parang medyo stress siya dito. I think hindi niya masyadong ino-open sa inyo to. Hindi niya masyadong sinasabi sa inyo na ganito yung pinagdadaanan niya, mabigat yung pinagdadaanan niya. So nakikita ko kasi guys, pwedeng ayaw ka na niya mag-isip, no? Ayaw niya na parang intindihin mo pa or ayaw niya na parang magpaliwanag pa. Okay? Pwede kasi ka-questionin mo Okay? Then darating sa point na kailangan niya pang i-explain yung bawat detalye rito. Okay? And nakikita ko sa kanya guys na ayaw niya masyadong nag-explain. So again, check natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Oh, grabe. Nagkakaroon ng sleepless night itong taong to. Nahihirapan to ngayon magdesisyon Nahihirapan siya ngayon sa buhay na meron siya ngayon. 9 of Swords So, nakikita ko siya na dami niyang problema dito. Oo. Pero hindi kita kasi nakikita rito na parang ikaw yung pinaka-problema niya rito. Nakikita ko na meron siyang ibang problema na iniisip-isip ngayon. Then, ang dating sa kanya rito, ikaw masaya sa malayo, tapos, or maayos ka sa malayo, nahihil mo yung inner child mo, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Tapos, sa kanya dating dito, stress siya, no, kung nasan man siya. Parang hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niya dyan. Medyo limit yung mga gagawin niya. And, ang dating sa kanya, gusto kanya makausap, pero napofrustrate siya dun sa mga ganap mo, sa mga nagiging activity mo, sa araw-araw. Siguro, iniisip ng person mo na mas lalo siyang nai-stress. Okay? Masaya naman siya, pero nai-stress din siguro kasi masaya naman siya sa kung ano yung nagagawa mo, no? Masaya naman siya na ganito yung daloy ng buhay mo. Siguro ang kinakalungkot niya rito, ba't hindi niya magawa yung nagagawa mo? Parang hindi kontento hindi sapat. So, iniisip-isip ka niya rito, parang gusto niya munang i-give up itong relationship na to. Kasi parang drain si partner mo, no? Check natin. Bakit? Ba't siya umahantong sa ganito? Meron tayong 7 of Swords. Ayan, mas marami ka kasi sigurong rant. Mas marami kang sinishare na na problema or story about sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo.
So, parang ang dating sa kanya, hindi na siya nabibigyan ng pagkakataon dito na ikwento yung side niya. Parang hindi na mahalaga yung buhay niya. Parang hindi na mahalaga kung ano man yung ganap sa kanya. So, ikaw yung parang lagi niyang pinapakinggan na siya may pinagdadaanan din. Siguro, kumustahin mo rin yung partner mo. Tanungin mo, kumusta ka na? May pinagdadaanan ka ba ngayon? How's your day? Okay ka ba? Kumakain ka ba? Maayos ka ba? So, kumustahin nyo rin, guys. Or, baka naman, guys, baka madalas kayo may pinagtatalunan. Madalas na kayo nag-aaway, di na kayo nagkakasundo, may mga bagay na yun nga, hindi niya na guys na pagkakasunduan. Kasi 7 of Swords na to eh. Tignan mo, umaalis na lang siya dito. So, every time na may pag-uusapan kayo, ikaw gusto mo ng eksaktong sagot, pwede hindi mo nakukuya sa kanya kasi mas pinipili niyang, lumayo, mas pinipili niyang wag na magsalita. Okay, siguro guys, isa yun sa mga wag niyo masyadong gawin, no? Yung mag-away kayo, so bago mag-init ang ulo, pag-usapan. 'Di ba? Iba kasi yung ngayon pasok ng taon, guys. Talagang mainitin ang ulo ng mga tao ngayong Year of the Horse, Fire Horse, 'di ba? So ang daming mga tao na parang masyadong nagra-rush, tapos pag hindi na susunod yung gusto nila, nagiinit yung ulo nila. Kasi gusto nila na parang gawin to ngayon. Ngayon din, parang ganyan. So, parang ang daming plano na kailangan gawin agad. Siguro inisip ng person mo masyadong komplikado pa. Hindi pa kaya kasi siya nga, hindi niya kaya lampasan yung problema niya ngayon dito. May mga pinagdadaanan pa siya. Diba? So, again, check natin. Additional message. Okay. So, 3 of Wands. Mahal ka naman ng partner mo. Kasi nag-aalangan pa nga siya dito kung iiwan ka eh. Okay? Nakikita ko sa kanya na gusto niya pa rin talagang i-workout to. Ang problema lang dito guys, hindi niya alam kung paano, saan, hanggang kailan. Kasi yung nakikita ko sa partner mo ngayon guys, may mga na siya gustong gawin, no? Nakaplano na eh. Ang dami niya nang gustong gawin dito. So, pwede kasing nagiging kontrapelo kayo sa mga desisyon nyo sa isa't isa. Pwedeng hindi mo gusto yung plano niya. Parang hindi practical. Or hindi wise. Hindi maganda yung magiging kalalabasan. Parang walang konkretong plano. So, ikaw siguro practical ka. Then, itong partner mo guys, basta bigla na lang nagdidesisyon. So, again, kanina po itong love reading. Oops. King of Wands. Nakikita ko guys, mahal na mahal ka pa rin ng partner mo. Hindi nyo na lang siguro talaga maintindihan yung sitwasyon nyo, yung setup nyo. Na parang ikaw kasi inisip mo na dapat ganito yung gawin natin para maging masaya tayo. Kailangan maging stable tayo para maging maayos ang lahat. Pero siguro pressure kasi talaga sa person mo. Kasi siya hindi pa niya kayang buuin yung sarili niya eh. Nakikita ko sa partner mo ngayon mukhang natitrigger yung stress, depression, anxiety. Ayun, yun na lang yung may advice ko. Kung masama yung loob mo sa partner mo, may matindi kang galit sa kanya, trauma, na mga pinaggagawa niyang kasalanan sa inyo sa past. So, nangyari na yun eh. Kasi, kung hindi mo mahal yan, ba't nasa tabi mo pa rin? Bakit pinipili mo pa rin siya ngayon? Kasama mo pa rin. 'Di ba? Ibig sabihin, kalimutan niyo na yung nakaraan kung gusto niyo i-work out to. Then, tanungin mo yung person mo, yung kumusta na siya, ano ba yung gusto niyang gawin, ano ba yung tulong na gusto niya.
Kung willing kang tulungan siya. Ngayon, kung pagod ka ng tulungan yung partner na yan, guys, huwag natin masyadong gawing big deal lahat ng bagay kung simple lang naman yung solusyon. 'Di ba? So, again, additional message. Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Six of Pentacles. Ayan, no? May give and take naman pala dun sa relasyon nyo. Actually, yun yung gusto niya. Tulungan. Parang, ito pala yung desisyon mo eh. Magtulungan tayo. Parang ganyan. Baka kasi may mga demand ka sa kanya. Then, ang dating sa kanya, sige, tulungan mo ko. Parang ganyan. Kasi, parang ikaw tong mas maayos. Nakikita kita na someone na kaya mo yung sarili mo, kaya mo yung buhay mo. And again, si partner mo kasi guys, nandun na sa point na ang gusto niyang mangyari kasi dito, kung gusto mo kong humakbang, parang ganon, kung gusto mo kong mag-improve, or kung gusto mo na makuha ko tong success na dinedemand mo, or gusto mo mangyari sa akin, tulungan mo ko, parang ganon. Kasi parang kailangan niya ng tulong ngayon. Wala naman siya ibang masasandalan kundi ikaw. Yan ang nakikita ko dito, ha. Sige. Tignan natin. Baka kasi marami kang plano. Or siya, baka marami siyang plano. Pero ang gusto niya kasi rito, guys, give and take talaga. Check pa natin. Meron tayong strength. Okay. So, ito naman, guys, strength is, ikaw yung nakikita ko eh. Gusto mo nang maalis lahat ng stress mo, gusto mo nang mawala lahat ng blockages, mga negative na nararamdaman mo sa kanya. Gusto mo talaga ng new beginning, bagong simula sa inyong dalawa. Pero nandun ka sa point na hindi mo alam kung paano mo siya sisimulan. Kasi the damage has been done. Parang gano'n. Nangyari na eh. Nagawa na niya, nasaktan ka na niya, nagawa na niya yung masakit na pwede niyang gawin sa inyo. Okay? Then yun yung mga bagay na hindi mo kayang i-overcome. Kasi yung trust, nawala na sa'yo yun. So kung ano man yung hindi nyo guys pagkakaunawaan dito, I think meron kang lang naman, sobrang simple na kinagagalit dyan. Kinaiinis sa taong to, no? Check pa natin. Additional message. Death. So, ang gusto naman ng partner mo rito, guys, yun nga, parang wag ka na masyadong mabunganga. Or wag ka na masyadong nakikipag-away, nagagalit. Kung hindi ka mabunganga, no? Kung di ka bungangero, ang gusto niya rito guys is parang wag na magtalo. Kung kaya naman pag-usapan ng maayos. Kasi guys, pag nakikita niyang hindi maayos talaga yung kung paano mo i-deliver yung message, tumatalikod na lang siya. Hindi niya na lang guys pakikinggan, hahayaan na lang niya. Hahayaan niya na lang na ganun yung nangyayari. Hayaan na lang niya na hindi naayos yung problema. Ayan. Okay, so again, additional message. Additional message. Kanino po itong love reading? Alam mo yung person mo guys, nag-iisip na talaga tong umalis. Nag-iisip na yung lumayo. Pero, lagi talaga siya nagdadalawang isip, no? And, natatempt na to sa iba. Niisip niya na parang, baka mas worth it, no? Baka mas makita ng iba yung worth ko. Parang ganon. Pero wala pa naman ako nakakita rito na meron na siyang someone. Pwedeng ikaw nararamdaman mo, na ganon. So, wala pa man din. Pwedeng may pinagsaselosan ka na. Nararamdaman mo na. Kasi lumalayo na eh. Medyo cold na to. And so nakikita ko kasi dito guys,
Naiisip naman niya talaga na umalis. Natatempt na umalis yung partner mo. Pero hindi niya kasi gagawin eh. Kasi dami niya kino-consider pa dun sa connection yung dalawa. Okay, so again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Four of Swords. Ayan. Feeling ko guys, ito, more on frustration lang to. Dala din to guys ng parang kahirapan sa pinansyal, frustration ng person mo, pagdating dun sa mga bagay na hindi niya kayang i-provide sa inyo, tapos dinidemand mo. Pwedeng nahirapan kayo sa pinansyal talaga. Yun yung pinaka nakikita ko dyan. Kasi ano eh, mabigat itong nakikita ko dito. Mahal ka ng partner mo. Masaya kayo nung nagsama kayo eh. Or nung pinili niyo isa't isa. Masaya naman kayo pero ngayon mukhang sinusubo kayo eh. Okay, ngayon tatagan nyo lang guys. Kasi once na ma-overcome nyo to, ang ganda naman ng outcome eh. Kasi nandun yung lumalaban ka, lumalaban din siya. Pero siguro iwasan na lang yung below the belt na sobrang pag-aaway na talaga. Tipong pwedeng magpabitaw sa isa sa inyo. Okay? So, again, additional message. Meron tayong Queen of Wands. Queen of Wands. Diba? Alam mo, nakikita ka ng partner mo. Naalala niya yung kung gaano kasaya dati. Napakamasayahin mong tao. Tapos naiisip niya parang anong nangyari sa'yo. Kasi parang ang layo mo na sa dati. Ngayon siguro medyo naging malungkutin. Naging madrama. Naging demanding. Parang lagi mo pinaparamdam sa kanya na nagsisisi ka dito sa pagsasama niyo or na pinili mo siya. So, siya naman guys, nasasaktan siya siguro, no? Nasasaktan siya dun sa pinaparamdam mo na yon or sa sinasabi mo. Okay, siguro iba sa inyo prangka. Check pa natin. Meron tayong The Hermit. Nasa ano siya ngayon? Nasa hermit mode. Kumbaga nag-iisip-isip. Gusto mo na niya mapag-isa. Ikaw din nakikita ko eh. Yung tipong gusto niyo nang i-give up yung isa't isa. Pero hindi niyo mamagawa kasi nga kailangan niyo pa rin yung isa't isa. Yung tipong hindi niyo na alam kung mahal niyo pa ba to or naawan na lang kayo or nagsasama na lang kasi kailangan. Ganun po yung nakikita ko dyan. Okay? Parang iniisip niyo na lang na parang kailangan eh. No choice. Kailangan pa lumaban kasi may mga bagay pa na pwedeng napoprovide pa rin naman kahit paano ng partner mo and ikaw napoprovide mo pa rin sa partner mo. Okay, so pag-usapan nyo na lang guys to kung kaya nyo pa namang i-workout. Kasi nakikita ko naman na etong partner mo, mahal ka pa nito eh. Kasi iniisip-isip ka pa eh. Kung di ka na mahal nito, hindi to na problema sa inyo. Oh, namimiss niya ngayon dating ikaw eh, pagiging masayahin mo. Namimiss niya yung pagiging kalug mo. Diba? Ngayon parang hindi ka na niya kilala. Siguro binago ka niya. Check pa natin. O, ending to guys. Kung hindi nyo talaga to ma-workout, mataas yung chance na maghiwalay pa kayo. Ayan o. Okay, kung hindi nyo to guys maayos, maghihiwalay kayo eh. Mataas yung chance eh. Nandiyan yung tower. Sudden change to. Kung wala kayong aayusin, wala kayong babaguhin. Same kayo, kung wala siyang babaguhin, pwedeng lalala to. Oo, palala ng palala to hanggang sa parang maghiwalay na lang talaga. Na parang yun na lang yung nakikita nilang solusyon kasi parehas na kayo naghihilahan pababa dyan. Again,
Temperance. Medyo masakit na to, no? Alam nyo guys, sabi nila, pag hindi ka nakakaramdam ng sakit dun sa relasyon, ibig sabihin hindi mo mahal yung partner mo. Pero pag nasasaktan ka, mahal mo yung partner mo. Kaya mo siya, gusto mo siyang ilaban. Pero naiinis ka sa kanya kasi wala siyang ginagawang, ginagawang dahilan para gawin mo yon. Okay, na parang ang dating dito, ikaw pinaglalaban mo siya, tas parang ang dating sa'yo pa rin, siya rin yung kalaban mo. Yung pinagtatanggol mo siya, pinaglalaban mo siya, pero siya mismo kalaban mo. Diba? Nandun yung frustration mo na yan. So, may mga ganon. Tignan natin. Ano yung nararamdaman ng partner mo sa'yo? Emosyon sa'yo ni person mo. Ano yung emosyon ni person mo sa'yo ngayon? Emosyon sa person mo ngayon. Meron tayong emosyon sa'yo ng person mo. Diba? Nalulungkot to. Broken hearted yan si Four of Swords, guys. Nasasaktan, trap, di makaalis. Actually, di ka nito kayang pakawalan eh. Oo, di ka niyan kayang pakawalan. Mahal na mahal ka rin naman niya. Pero I think darating sa point na, ayun na nga. Darating sa point na pwedeng mapagod. Kaya huwag nating hayaang mapagod yung partner nyo kung mahal nyo to. Ayan, malakas ang swords, no? Aquarius, Gemini, Libra sa side ni partner. Malakas ang mga air sign. Meron tayong the Fool. So guys, si the Fool is new beginning to. Mga padalos-dalos na desisyon. Kasi to guys, si person mo, may mga biglaang desisyon siya. I think mabilisan yung nangyari doon sa relasyon nyo eh. Kasi nga, mahal ka niya. So gusto niya guys talagang nagra-rush talaga siya na maaging kayo agad. Magsama kayo agad. Ang bilis ng pangyayari, parang dating sa'yo na corner ka. So, yun yung mga hindi niya na pag-isipan dito kasi nung nakilala ka niya, gusto ka na niya talaga agad makasama. Maka-live-in, mapangasawa. Attach talaga sa inyo, guys. O, diba, Dasan? Ang ganda ng plano niya sa inyo. Yun nga lang, guys, kailangan niya lang ng support mo. Saka ng tulong mo. Okay? Ang lakas ng ano dito. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan natin ano naman yung tingin niya sa inyo ngayon. Page of Pentacles. Ano eh? Hindi ka ba showy? Ay, nasabi kasi dito hindi mo masyado pinapakita yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi ka ganun ka showy. Siguro nahihiya ka pa na maglambing, magmahal. Kasi hindi ka naman siguro matagal pumasok sa relasyon. Like, ngayon mo lang na-experience yung ganito. Okay? Parang mga single lang na ang tagal bago nagkaroon ng karelasyon. So, kaya hindi ka ganun ka-showy. The Fool, bigla-bigla mo siyang inaaway, bigla-bigla mo siyang hinihiwalayan. Ganon. Paulit-ulit na cycle. Yung dating sa kanya dyan. Or may mga biglaang desisyon ka na, alam mo yon, nandyan siya para suportahan ka pa rin kahit mga mali na yung mga desisyon. Mahal ka naman kasi. Meron tayong the Sun. Yun nga yung nagustuhan niya sa'yo eh. Yung parang matalino ka naman pero parang ang galing mo magpanggap na walang alam. Ayan. Tignan natin ano yung mga planong gagawin ni person mo. Ano yung planong gagawin nito? Nine of Cups. Wish card to guys. Relocation. Ayun. Gusto mo na niya magpahinga. Actually, gusto niyang bumukod kayo eh. Gusto na niya magsama talaga kayo. Or baka kasi namamyanan pa kayo, or may kasama pa kayo sa bahay, hindi niyo pa kayang bumukod. So, ang hirap gumalaw pa ganun.
Mm-mm. Okay, yun yung plano niya, guys. Mag-relocate kayong dalawa. Additional message. No challenge is too big for us to overcome. Di ba? Yung naniniwala siya na kaya niyang i-overcome yung problema niyong dalawa. Letting go is sometimes the kindest choice. Ayun. So, ang sabi dito, guys, kung i-let go niyo siguro yung mga frustration or yung mga past issue nyo, baka pwede pang i-work out talaga. Again, message niya sa inyo. I love you unconditionally. I bury myself in work to forget you. I'm not available. Diba? Wala siyang time. Kasi busy siya sa trabaho ngayon, no? Check pa natin. Not the right time. I'm overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for relationship. So, yun, sabi ko nga sa inyo, guys, may pinagdadaanan. Di ba, unang reading pa lang, ang lumabas is about sa career, mga responsibilities. Sa career niya, especially, parang may pressure. Meron tayong you hurt me. Everything that happened hurt me so much. I need more time to heal. Nasaktan mo. Sakit ka ba magsalita? O paano ba ito nasaktan? Run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and alone with you. So, siguro gusto niya na magsama kayo. Or mag-relocate talaga kayo. Or mag-abroad. Ayan. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Scorpio, and Cancer. Meron tayong Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, Aquarius, and Gemini energy. Yung mga malalakas na zodiac sign sa side niya. Oops. Okay. Check pa natin sa nararamdaman mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Kinikip mo pa rin siya, guys. So, ibig sabihin, binavalue mo pa rin etong taong to. Mahalaga pa rin talaga siya sa inyo. Ano ka lang talaga, feeling ko kasi, meron kang gustong mangyari na isang tabi mo. Or hindi mo nagawa. Kasi parang, dating sa'yo, etong taong to hinadlangan, or pwedeng inuna mo siya sa mga desisyon, or parang, siya yung naging dahilan kung bakit hindi mo naabot yung pangarap mo. So, parang biniblame mo tong taong to. Parang, kasalanan mo kung ba't mahina ako. Kasalanan mo kung bakit ito lang ako. Parang ganun. Okay, ano yung mga dapat mong gawin? I-let go mo na. Yun nangyari na eh. Focus ka na sa future mo and kung ano yung kaya mo pang gawin bukas. Okay? And judgment. Diba? Yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo, guys, kung nahusgahan mo yung partner mo, siya na yung pinakamasamang tao sa paningin mo, i-let go mo na yon. Oo. Lalo na kung siya pa rin yung taong pinipili mong makasama. So, yung dapat mong gawin, i-let go mo na itong mga past issue na to na hindi na nakakabuti. Hindi na makakabuti sa inyo. Zodiac sign sa side mo. Okay, Virgo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Sagittarius, Leo, Capricorn, Libra, Pisces, and Taurus energy. Ayan, yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo. Tignan natin ano yung mga dapat yung gawin in the near future. Ano yung mga dapat yung gawin in the near future? My dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, medyo limit kasi mga galaw nyo. Ibig sabihin, hindi nyo kayang ipakita yung love nyo sa isa't isa. Oo, parang ang dating kasi sa akin, guys, nandun yung frustration mo. Nandun din yung frustration niya. So, parang awkward na sa inyo na maging sweet. Awkward na sa inyo na pahalagan yung isa't isa. Kasi nga, may mga ano na kayo. May mga trust issue na kayo. Parang, di nyo na kaya maging sweet sa isa't isa. Parang sama ng loob yung meron kayo. Let me go.
You deserve all the good things in this world, and right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So, I think iba sa inyo, baka naghiwalay kayo na to. Or pahiwalay na. Parang kailangan nyo muna i-let go. Unblock me, ayan. Sino mahilig bang block? Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.